Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So matapos pumutok ang balita sa posibleng laban sa pagitan ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Jonriel Casimero at current WBC Bantamweight Champion Junto Nakatani. Dahil tulad ni Junto Nakatani na gusto makalaban itong si Jonriel Casimero. Itong si Jonriel Casimero naman ay gusto rin makalaban si Junto Nakatani. In short guys, parehas silang may gusto. Ayon naman kay Jonriel Casimero nang tanungin siya ng ilang Japan news tungkol sa paglaban niya kay Junto Nakatani. Ayon kay Casimero ay bukas naman siya sa posibilidad na makalaban itong si Junto Nakatani. Dagdag pa niya kung nakatadhana na maglaban sila sa ibabaw ng boxing ring nitong si Junto Nakatani. Why not? Kaya open na open siya kung gusto ng kampo ni Junto Nakatani na maglaban sila ay anytime anywhere daw. Meron din katanungan itong si Sabunjero Vlog, ayon sa kanya, "Champ, sasabihin mo ako maniniwala? Nakatapat mo si Nakatani. Nakasparring mo naman si Alas, sino ba ang mabigat ang kamao sa dalawa, si Casimero ba or si Nakatani?" Ngunit hindi naman ito sinagot ng direktahan ni Milan Mel Indo dahil hindi pa umano na ikasa ang laban dahil baka matakot pa itong kampo ni Junto Nakatani. Kung maalala nyo sa taong 2019 ay nakaharap na ito ni Milan Mel Indo itong si Junto Nakatani. Sa timbang na 115-pound super flyweight division, kung saan ay nabigo nga dito ang ating kababayan na si Milan Mel Indo. At kung pag-uusapan naman natin ang sparring ni Milan Mel Indo kontra Jonriel Casimero, ay panigurado na alam ni Milan Mel Indo kung sino ang may mabigat na kamao. Ngunit dahil hindi pa nakakasa ang laban Junto Nakatani versus Jonriel Casimero ay mananahimik muna ito, dahil baka daw matakot pa si Nakatani. Dahil kapag umayaw itong si current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue na lumaban kay Jonriel Casimero ay tiyak kay Junto Nakatani ito babagsak para lumaban. Dahil plano na ni Junto Nakatani na lumaban sa 122-pound super bantamweight division at target niya itong subukan makalaban si current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Sanchez for pressure. Sanchez for pressure. Casimero no hinari ga hinuhita. Helagdag pa sa ating mga balita. So kampo ni Naoya Inoue, pagbayarin ng malaki dahil sa hindi pagtupad sa usapan, sa pagitan ng Team Inoue at Top Rank Promotion, Bob Arum galit na galit na. Galit na galit nga di umano ang big-time promoter ni current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue, na si Bob Arum ng Top Rank Promotion. Dahil sa hindi pagtupad ni Naoya Inoue aka the Japanese Monster, sa kanilang usapan. Ang usapan daw nila ay kapag naging undisputed na daw si Naoya Inoue, ay doon na niya gaganapin ang lahat ng kanyang mga laban sa bansang Amerika, particular, sa Las Vegas. Ayon kay Bob Arum ay doon na dapat depensahan ni Naoya Inoue ang lahat ng kanyang mga nakuhang kampyonato sa naturang division, sa oras na maging isa na siyang undisputed. Ngunit ilang taon na ang lumipas at naging 4 World Division Champion na siya ay hindi pero natupad ang kanilang usapan. Kaya malinaw na sumira ang hapon sa naging kasunduan dito. Dahil may plano sana itong si Bob Arum ng big fight para sa naturang alaga niyang hapon na si Naoya Inoue, ngunit ito ay naglaho na dahil sa pagsira ni Naoya Inoue sa naging usapan nila ni Bob Arum. Dagdag pa ni Naoya Inoue ay hinding-hindi na daw siya aalis sa kanyang bansa para lumaban. Kaya kung sakali man na maikasa ang Naoya Inoue versus Jonriel Casimero fight ay panigurado ito na magaganap sa bansang Japan at hindi sa bansang Amerika. Dagdag pa sa ating mga balita, ilang araw bago magalit itong si Bob Arum, ay nagpalabas ang Top Rank Promotion ng statement, tungkol nga dito kay Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Ayon sa kanilang statement ay hindi na sila magbibigay ng anumang special treatment kay Naoya Inoue, at hindi na nila pipilitin ito kung lalaban pa ba ito sa bansang Amerika or hindi na. Sa makatuwid kung ating i-analyze ang statement nitong top rank promotion ay para na rin nila inabandona at sinukuan tong si Naoya Inoue,
At ipaubaya na lang siya sa kanyang Japanese promoter. At singilin na lang ang Team Inoue sa Danius, sa mga laban na hindi ginanap sa bansang Amerika. Dagdag pa sa ating mga balita. So grabe nga talaga ang lakas ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Maski ang MMA fighter na si Vin Diesel ay ramdam na ramdam niya ang lakas ng tinaguriang angas ng Pinas John Riel Casimero. Kahit malaki ang agwat ng kanilang laki, ay mahahalata mo dito na kayang-kaya patumbahin ni John Riel Casimero ang malahig antay niyang kasparring mate na si Vin Diesel. Bawat suntok ni Cuadro Alas John Riel Casimero ay rinig na rinig dito ang malakas na impact ng kanyang suntok. Nangangahulugan na isa talagang napakalakas sumuntok at isang malakas na nilalang itong si John Riel Casimero. Sobrang napahanga talaga dito ang MMA fighter na si Vin Diesel, kay John Riel Casimero, dahil ayon sa kanya ngayon lang daw siya nakatagpo ng isang boksingero na grabe sumuntok at pwede maging sumunod na Manny Pacquiao. Ramdam talaga ang lakas ng isang suntok ni John Riel Casimero sa pamamagitan ng tunog kapag tumama ito sa target. Kaya kapag ito ang tumama sa panga ni Saul Sanchez ay tiyak lilipad ang ulo nito, dahil sa sobrang lakas nito. Ganun pa man ay hindi rin mawawala ang pag-aalala ng karamihan sa taglay na lakas ni Saul Sanchez. The left hook is down. Another right hand drops him again. Go down. Again, a combination and that's it. Dahil panigurado lahat ng paraan na pwedeng gawin para manalo ay gagawin nila, lalo na yung namamahala sa kanyang mga training ay ang MP Promotion, at alam naman nating lahat na meron silang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Manny Pacquiao at Gibbons ng Manny Pacquiao Promotions. Kaya huwag magkumpiyansa itong si former 3 World Division Champion Cuadro Alas John Riel Casimero, dahil hindi lang itong ordinaryong boksingero itong si Saul Sanchez. Dahil may taglay din itong lakas at kakayanan para magpatambo ng kahit sinong kalaban, maski si John Riel Casimero ay kayang-kaya niya itong patumbahin, dahil ilang Pinoy na din ang napatumba nito. The left hook is down. Another right hand drops him again. Go down. Again, a combination and that's it. Foot. That left hook landed right in the chin of Quint. Kaya kaabang-abang talaga ang laban John Riel Casimero vs Saul Sanchez, ngayong October 13, 2024 na magaganap sa bansang Japan, kaya ano pang hinihintay nyo magtalpak na kung sino ang nasa palagay nyong mananalo? I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate but I never Foot. That left hook landed right in the chin of Quint. Dagdag pa sa ating mga balita. So marami ang nagsasabi na matatalo ang ating pambato na si former 3 World Division Champion, Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, kapag hindi niya pag-aaralan ng maigi ang galawan ng kanyang makakalaban na si Saul Sanchez. Ayon kay Saul Sanchez ay kayang-kaya niya patumbahin si John Riel Casimero sa maikling oras, dahil alam daw niya ang kahinaan ni John Riel Casimero. Meron ng nakahanda na malaking estilo na ikakagugulat ng karamihan. Ito daw ang teknik na ito ang magpapatumba kay Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Isa na rito na pinaghahandaan ni Saul Sanchez laban kay John Riel Casimero. Ang kahinaan nito pagdating sa paghinga dahil madalas na si John Riel Casimero na hingalin sa kanyang mga laban. Kaya makikipagsabayan itong si Saul Sanchez kay John Riel Casimero, at kapag nakita na niya itong hinihingal ay doon niya isagawa ang kanyang malupit na estilo laban dito. Kilala si Saul Sanchez sa pagiging malakas at madiskarte sa ibabaw ng boxing ring, kaya kapag hindi ito nag-ingat si John Riel Casimero ay tiyak matatalo siya ni Saul Sanchez. Sa laban na ito ay kayo na po ang humusga kung kakayanin ni Saul Sanchez itong angas ng Pinas na si John Riel Casimero. Makakalaban ni Saul Sanchez itong Pinoy boxer na si RV Daniga. Sa unang tagpo ay talagang gustong-gusto agad subukan ni Saul Sanchez ang lakas nitong Pinoy. 高いガード、そこから繰り出す左右のフックが強烈。岩佐さんどういうところに注目されますか。個人的なファイターと右と左っていうのがまたちょっとある。ただのとアピールしたのがデニーガの方。サンチェスコーナーで連打。決着がつくか。どうだ。サンチェス。
78対70。 Ano sa tingin nyo guys, matatalo kaya ni Saul Sanchez itong si former 3 World Division Champion John Riel Casimero? Cuadro alas John Riel Casimero puspusa na ang paghahanda at pagpapalakas ng katawan para sa paparating niyang laban kontra Saul Sanchez. Kitang-kita ang pagpupursige nito para mas lalo itong lumakas, dahil ang paparating niyang laban ay isang laban na napaka-importante at dito rin nakasalalay ang posibilidad na susunod niyang makakaharap ang tinaguriang The Monster na Naoya Inoue kapag tinalo niya si Saul Sanchez. Isang buwan na nga lang bago ang laban ni John Riel Casimero kontra Saul Sanchez, ang laban na ito ni John Riel Casimero ay isang malaking pagsubok sa kanya, lalo na ngayon na hinahabol talaga makalaban ni Cuadro alas John Riel Casimero itong 4 World Division Champion na si Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Ganun pa man ay puspusan na talaga ang pagsasanay at paghahanda ng Team Casimero, para sa paparating na laban kontra Saul Sanchez. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate.